Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Erwin Matias, Lodi Eunice Bernardo, Lodi Domingo Duaso, Lodi Rafi Elias, Lodi Delgasfer Buena, Lodi Redaco Men, Lodi Mar 1, 2, 3, 4, 5, Lodi June 11, Lodi John Briner Silmoy, Lodi Carlito Andalis, Lodi AJ Belgica, Lodi Romeo Espiritu, Lodi Taiho Escalante. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-52 kabanata, sa pagpapatuloy. Naglalabas ng enerhiya ang Azure Wisdom King Sword habang nakasabit sa pader. Ang alon ng kapangyarihan ay marahang pumipintig at kumakalat sa paligid na parang tibok ng isang nagigising na nilalang. Napalaki naman ng mata si Baek Pyo at sinabi niya sa isip na bakit umiiyak ang Azure Wisdom King Sword. Napasabi rin si Guangtou na ano yun. May espada sa loob ng kahoy na dekorasyon. At bakit naglalabas ng tunog ang espada? Seryosong napatingin naman ang ating bida rito. Ang kanyang mukha ay biglang tumigas at ang mga matay puno ng pag-iingat at pag-unawa, na parabang agad niyang naramdaman ang bigat at kahulugan ng nangyayari sa harap niya. Agad siyang naglakad papaalis, ang hakbang ay mabilis at puno ng determinasyon, habang malamig niyang sinabi, itigil mo ang kalokohang yan at tara na. Napahinto naman ang dalawa, sabay na napatingin sa kanya nang may pagtataka, ang mga matay puno ng tanong at pagkalito, na parabang hindi nila agad maunawaan ang bigla niyang pagkilos at ang bigat ng kanyang mga salita. Bigla naman siyang napahinto sa paglalakad ng isang matinis at tumatagos na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid. Agad na napatakip ng tainga si Guangtou dahil sa tindi ng matinis na tunog, napangiwi sa sakit ang kanyang mukha habang bahagyang napaatras, na parabang tinatagos ng alingaw-ngaw ang kanyang ulo. Samantala, si Baek Pyo ay nanatiling nakatayo, napalaki ang mga mata at hindi makapaniwala, diretso ang tingin sa Azure Wisdom King Sword na nakasabit sa pader. Habang tahimik na nakatayo ang ating bida, hindi gumagalaw at worry nakikinig lamang, napatingin sa kanya si Baek Pyo. Sa loob ng kanyang isipan ay kusang umusbong ang tanong, paanong nangyari ito? Ramdam niya ang panginginig ng hangin at ang bigat ng presensyang nagmumula sa pader, at doon niya napagtanto ang katotohanang ikinagulat ng kanyang sarili, ang espada ay tumutugon kay Young Master Billy. Napakagat ng labi ang ating bida na. Sinabi niya sa isip na anong problema. Tumingin siya ng seryoso dito at sinabi na sa nakaraan, hindi ka kailanman umiyak ng mag-isa. Habang nakatingin siya dito at makikita ang koneksyon niya dito, sinabi pa niya sa isip na kaya bakit. At pagkatapos ay tuluyan siyang humarap dito, ang buong katawan ay nakatuon sa espada, matatag at hindi nag-aatubili. Patuloy namang nakatingin si Baek Pyo sa kanya, hindi kumikibo, ang mga matay puno ng pagtataka at pag-unawa, na parabang nasasaksihan niya ang isang sandaling lampas sa karaniwang pangunawa, isang tahimik ngunit makapangyarihang tagpo na nag-uugnay sa tao at sa espada. Patuloy siyang nakatingin dito habang nakatayo lamang, hindi gumagalaw, ang presensya'y kalmado ngunit mabigat. Bahagyang napatungo ang ulo niya at napasimangot habang nakatingin dito, ang mga kilay bahagyang nagtagpo, at ang mukha'y naglalarawan ng seryosong pag-iisip at bahagyang pag-aalala sa kakaibang nangyayari sa harap niya. Samantalang si Baek Pyo ay mariin na nakatingin dito, ang ulo ay napataas, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Naglakad ang ating bida ng tahimik papunta sa espada. At pagkatapos ay dahan-daang kinuha niya ang nakasabit na espada sa pader, ang mga daliri mahigpit ngunit maingat na humawak, habang ramdam ang bigat at presensya ng Azure Wisdom King Sword na parang may sariling kamalayan sa bawat galaw niya. Makikita si Baek Pyo at si Guangtou na sabay na napalaki ang mga mata, nakatingin sa kanya nang hindi makapaniwala, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng gulat. Dahan-dahan niyang hinatak ang espada sa kaluban, at ang enerhiya na nagmumula rito ay sumayaw sa hangin. Pumapailan lang at kumakalat sa paligid, tila buhay na humihinga sa bawat galaw. Pagkatapos, itinutok niya ito sa hangin, at sa loob ng kanyang isipan ay mahinahong nasabi, tila sinasabi mo sa akin na matagal-tagal na rin ang lumipas, ha? Sinabi pa niya sa isip na sa loob ng 70 taon, hindi ko kailanman naranasan ang isang emosyonal na koneksyon. Sa Azure Wisdom King Sword. Habang nakatalikod siya, tinanong siya ni Baek Pyo mula sa likod na sino ka ba?
Ibinalik naman ng ating bida ang espada sa kaluba at sinabi sa isip na ang katotohanan na ang espada, na hindi kailanman umiyak ng mag-isa sa nakaraan kong buhay, ay umiiyak ngayon. Malamang ay ang langit na ang nangungusap sa akin. Dagdag pa niya ito sa isip habang may seryosong mukha. At napatingin ang ating bida sa kanya, ang mga kilay bahagyang nakasalubong. At sinabi niya sa isip habang nakaharap kay Baekpyo na para tanggapin ang tadhana ko kasama si Baekpyo. At pagkatapos sinabi niya dito na ako si Billy Duan, ang tagapagmana ng pamilyang Billy Sword. Tahimik lang naman na nakatingin sa kanya si Baekpyo. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang isang taong hindi dapat naging pinuno ng alyansa ay naging isa. Bilang resulta, ang mundo ng martial arts ay mahuhulog sa malaking kaguluhan. Patuloy lang na nakatingin sa kanya si Baekpyo ng tahimik, ang mga matay puno ng pagtataka at pag-iingat, na para bang sinusubukang unawain ang bawat kilos at damdamin ng ating bida nang hindi gumagamit ng salita. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na at pipigilan ko yon. Tumingin siya kay Baekpyo at tinanong pa na sasama ka ba sa akin? At kinabukasan na makikita ang bahay na ito. Mariin na nagpupunas ng lamesa ito. Ito pala ay si Guangtou na nakatitig sa lamesa habang nagpupunas, ang mga matay nakatuon at seryoso, bawat galaw ng kamay ay maingat at sistematiko, na tila pinagsasabay ang gawaing iyon at ang malalim na iniisip. Bigla namang dumating si General Manager at sinabi sa kanya na may panauhin tayo na naglilinis ng inn dito. Tumawa naman si Guangtou at sinabi na dumating na ang ating traidor. Sumagot sa kanya si General Manager na pasensya na po. Nagkataon na nakita ko ang young master, at hinahanap ka niya. Ayaw ko sanang magsalita, pero naramdaman ko na kailangan ko itong gawin. Napahinga naman si Guangtou, at biglang lumabas ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha, at tumingin ng masaya sa kanya at sinabi na tama ang ginawa mo. Dumating ang young master sa tamang oras, at naging perpekto ang lahat. Dagdag pa niya habang nagpupunas ng lamesa na siyempre, medyo nagulat ako sa hindi inaasahang pagpapakita niya. Natahimik lang na nakatingin sa kanya si General Manager. At pagkatapos tinanong pa niya na pero bakit ka naglilinis? Habang nagpupunas siya, tumugon na sinabi na kapag balisa ako, naglilinis ako. Ang paglilinis sa isang bagay na madumi ay nakakatulong para kumalma ang aking isipan. Napahawak sa baba si General Manager at tumingin sa itaas na sinabi niya na naiintindihan ko ang pakiramdam na iyan. Sa kaso ko, gumagawa ako ng mga kalkulasyon. Napasabi naman si Guangtou na kalkulasyon? Anong uri? Masayang sinabi sa kanya ni General Manager na nag-iisip lang ako ng iba't ibang bagay. Iniisip ko kung magkano ang kinikita ng mga negosyante sa Shandong sa loob ng isang taon, magkano ang kinikita ng ina ito sa isang araw. Napasabi naman sa kanya si Guangtou na makikita ang pawis sa pisngi na bakit mo gagawin ang ganoong nakakapagod na gawain. Dagdag pa niya habang nakatingin kay General Manager na sinasabi mo ba na ang paglilinis ko ay isang solusyon na katulad ng mga kalkulasyong iyon? Tumugon ito na sa tingin ko, mas makatwiran ang method ko. Napalaki ng mata si Guangtou na napasabi na naku naman. Sabay namang tumawa si General Manager ng malakas, at hindi nakatiis, natawa rin si Guangtou, na unti-unting napawi ang tensyon at napuno ng banayad na kasiyahan ang paligid. At pagkatapos sinabi naman ni General Manager sa kanya na kaya ano ang naging resulta ng gulong ginawa mo. Napatingin naman sa ibaba si Guangtou at napasabi na ang resulta. Sa tingin ko ay kailangan nating maghintay para malaman. At lumipat ang eksena sa tavern ni Baekpyo. Nakaupo siya malapit sa bintana habang ang kanyang anak ay naglalaro ng nyebe sa labas. At ilang sandali pa ay napatingin siya sa kanyang anak na naglalaro. At ilang sandali pa dumating ang kanyang asawa na sabay nilang pinagmasdan ang kanilang anak na masayang naglalaro sa labas. Bigla naman na napatingin ang kanyang asawa sa ibaba na may nagulat na ekspresyon ng mukha. Nakita niya pala ang dalawang espada sa ibaba na nakasandal sa lamesa. At pagkatapos, umupo ito at tumingin sa labas habang sinasabi na nakita mo na ba ang sandali na bumagsak ang unang nyebe. Napatingin naman ng seryoso si Baekpyo at dahan-dahan na tumango. At pagkatapos napatungo ang kanyang asawa habang nakangiti na sinabi na mabuti naman. Sinabi pa niya habang patuloy na nakatingin sa kanyang anak na may nagsabi sa akin na bumalik na sa Jianghu. Tinanong naman ng kanyang asawa na sino. Sinagot niya ito na ang tagapagmana ng isang pamilya mula sa malayo sa Shandong.
Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Tumawa ang kanyang asawa habang nakapikit na sinabi sa kanya na siguradong mabuti siyang tao. Napalingon ng tingin sa kanya si Baekpyo ng tahimik. Sinabi pa ng kanyang asawa habang nakatungo ng ulo na kung hindi iyon ang kaso. Hindi ka mababagabag ng ganito. Tahimik lang na nakatingin sa ibaba si Baekpyo. At naalala niya ang ating bida na sinasabi pa niya sa kanyang asawa na malinaw na mayroong isang bagay sa lalaking iyon na umakit sa akin mula sa unang pagkakataon na nakita ko siya. Pero kung yun lang ang dahilan, hindi ako mababagabag ng ganito. Dahil gaano man kahanga-hanga ang taong nag-imbita sa akin, wala akong intensyon na magsilbi sa kanino paman maliban sa pinuno ng alyansa. Gayunpaman, umiyak ang Azure Wisdom King Sword. Sinasabing ang isang itinatanging espada gaya ng Azure Wisdom King Sword ay pumipili ng sarili nitong master. At pagkatapos ay tumingin siya sa dalawang espada sa ibaba. At naiisip pa niya ito habang sinabi pa sa kanyang asawa na walang duda na pinili ng Azure Wisdom King Sword ang lalaking yun bilang master nito. At kapag nakikita ko siya, naaalala ko ang pinuno ng alyansa. Mula sa sandaling una, siyang nagpakita at naupo sa upuan kung saan dating nauupo ang pinuno ng alyansa hanggang ngayon. May lungkot sa kanyang mukha na sinabi pa niya habang nakababa ang tingin na naniniwala siya na ang mundo ng martial arts ay malapit ng mahulog sa kaguluhan. Sinabi niya na gusto niyang protektahan ang mundong ito. Nakapikit pa niyang sinabi sa kanyang asawa na sa totoo lang, hindi ko sigurado kung ano ang gagawin. Napatingin siya sa kanyang asawa na may gulat sa mukha nang sabihin nito sa kanya na pakiusap. Pumunta ka na napasabi naman siya na mahal. Masayang sinabi pa nito sa kanya na alam mo ba, hindi ka nagkaroon ng mga bangungot kahapon. Ang mga bangungot na nararanasan mo araw-araw. Dagdag pa niya ito habang patuloy na nakatingin si Baekpyo sa kanyang asawa na nanlalaki ang mga mata. Nakapikit pang sinabi ng kanyang asawa sa kanya na kung ang dahilan ng iyong pag-aalinlangan ay dahil sa amin ni Ming, pakiusap, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Kaya kung protektahan si Ming. Masayang sinabi pa nito sa kanya na dapat kang pumunta. Kahit para na lang sa dating pinuno ng alyansa. Ang dating pinuno ng alyansa na sinasabi mo ay hindi isang tao na papayag na isuko mo ang isang bagong pangarap para lang panatilihin ang lumang katapatan. Napasabi naman si Baekpyo na mahal ko. Nakangiti ang kanyang asawa na sinabi pa sa kanya na kung totoo ang sinabi ng lalaking yon, at ang mundong ito ay mahuhulog sa kaguluhan. Kailangan mong pumunta at pigilan ito. Ikaw ang taong nagtanggol sa katwiran at lumaban sa kasamaan. At pagkatapos ay masayang tumingin ito sa kanilang anak. Na makikita ito na masayang naglalaro ng nyebe na sinabi pa na gawin mo ito para kay Ming. At protektahan ang mundo kung saan lalaki ang batang yon. At pagkatapos, makikita ang nagyayelong bundok. At dalawang anino ng tao ang makikita sa nagyayelong lugar. Ito pala ay ang ating bida at si Baekpyo na magkaharap. Sinabi sa kanya ni Baekpyo na sinabi mo ba na gusto mo akong maging subordinate mo? Tumugon ang ating bida sa kanya na tama yan. Bahagyang napatungo naman ang ulo si Baekpyo ng tahimik. At pagkatapos binunot nito ang kanyang espada. Habang nakatingin naman ang ating bida sa kanya ng seryoso. Itinutok niya ang kanyang espada sa ating bida habang sinasabi na hindi ako nagsisilbi sa kung sino-sino lang. At dito na po nagtatapos ang 52 kabanata. Ika-53 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang espada ni Baekpyo na nakatutok sa hangin, nakaharap sa kanya. Ang talam ay bahagyang kumikislap sa liwanag habang nananatiling matatag ang pagkakahawak. May namuong tahimik na tensyon sa pagitan nila, hindi lantad na pagbabanta, kundi isang malinaw na pagsukat ng loob at layunin habang ang hangin sa paligid ay tila humigpit, naghihintay sa susunod na kikilos o magsasalita. At makikita ang mukha ng ating bida na mariin na nakatingin sa kanya at hindi umiilag. Sinabi naman sa kanya ni Baekpyo, ang tinig ay mabigat at seryoso, na maaari kang mamatay sa duel na ito. Gayunpaman, intensyon mo pa rin ba na isama ko? Habang nananatiling nakatutok ang espada at ang mga mata niya ay hindi kumukurap, naghihintay ng malinaw na sagot. Napangiwi naman ang bibig ng ating bida ng tahimik. At ilang sandali pa, tila naghanda siya sa sarili, inayos ang tindig at hinayaan munang lumubog ang katahimikan bago magsalita. Seryoso niyang sinabi, wala rin akong intensyon na tumanggap na lang ng kahit sino.
Ang tinig ay mababa ngunit malinaw, walang pag-aalinlangan. Sa mga salitang yun, ramdam ang matibay na paninindigan, hindi hamon, hindi rin pagmamataas, kundi isang tahimik na deklarasyon na pinipili niya ang bawat hakbang at bawat taong isasama niya, kahit pa ang kapalit ay panganib o kamatayan. Dagdag pa niya sa isip na mas alam ko ang martial arts ni Baek Pyo kaysa sa kahit kanino man. Dagdag pa niya sa isip habang itinaas ni Baek Pyo ang kanyang espada na ang kanyang lakas at kahinaan ay iisa. Ang katotohanan na ang kanyang espada ay hindi pangpatay, kundi isang espada para sa proteksyon. Dahil ito ay espadang nagpoprotekta, mahina ito, at dahil ito ay espadang nagpoprotekta, malakas ito. At ilang sandali pa, makikita na bigla na lamang nawala si Baek Pyo sa kanyang kinatatayuan, na para bang nilamon ng hangin ang kanyang anyo. Sa lugar na kanyang iniwan ay tanging bakas ng hangin na lamang ang nanatili. At makikita ang makapal na usok na nagmumula sa nyebe, humahalo sa malamig na hangin dahil sa matinding bilis ng galaw ni Baek Pyo. Makikita ang gulat sa mukha ng ating bida nang sa isang kisap mata ay mabilis na nakarating sa harap niya si Baek Pyo. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at kusang tumigas ang kanyang tindig, sapagkat hindi niya inaasahan ang bilis at bigla ang presensyang yun. Sa isang mabilis na was-iwas ng kanyang espada, makikita na biglang luminous ang nyebe sa paligid nila. Parang hinawi ng isang di nakikitang alon ang lahat ng humaharang. Ang lupa ay nalantad sa isang iglap, at ang hangin ay umalingaw-ngaw sa lakas ng hampas. Gayunpaman, mabilis na nakaiwas ang ating bida, sa mismong sandali ng pag-atake ay agad siyang tumalon paitaas. Ngunit mabilis na sinundan siya ni Baek Pyo, ang mga mata ay lumiliwanag sa tindi ng konsentrasyon at determinasyon. Bawat hakbang niya ay walang patid at tiyak, ang galaw ay puno ng bilis at lakas, na para bang bawat sandali ay nagiging kritikal sa labanan. Dahil sa bilis ng galaw ni Baek Pyo, nagkaroon siya ng mga after-image, mga anino ng kanyang katawan na sabay-sabay sumusugod sa ating bida, na para bang maraming bersyon siya ang lumalaban sa isang iglap. At sa isang iglap, bigla na lamang nawala ang mga after-image, kasunod ng matindi at mabilis na pag-atake ni Baek Pyo sa ating bida. Mula sa itaas, ihahampas niya ng malakas ang kanyang espada, ang bawat galaw ay puno ng lakas at determinasyon, tila ang buong puwersa ng kanyang katawan at isip ay nakatuon sa isang iglap na makapangyarihang hampas. Napaseryoso naman ang tingin ng ating bida sa kanya, ang mga matay matalim at nakatutok, puno ng konsentrasyon at alerto. At sa sandaling bumaba ang espada ni Baek Pyo patungo sa kanya, agad niyang tinapak ang kamay na may hawak na espada ni Baek Pyo. Ang kilos ay mabilis at tiyak, parang instinct lamang, na sapat upang mabago ang direksyon ng hampas at maiwasan ang matinding pinsala. At mula sa pagtama ng kanyang espada sa nyebe agad na sumabog ito na umangat sa ere. Lumingon ang tingin ng ating bida rito, ang mukha ay kalmado at seryoso, habang si Baek Pyo ay may hindi makapaniwalang ekspresyon, ang mga mata nanlaki sa ginawa ng ating bida. Sinabi pa niya sa isip, habang nakatingin dito na pinagbibigyan lang ako ni Baek Pyo. Pero pagkatapos ng isang galaw na ito, mapagtatanto niya na ang antas ko ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Isang mabilis na paglingon ang ginawa ni Baek Pyo sa kanya. Habang ang kanyang mga mata ay nandadalit. At pagkatapos, isang mabilis na was-iwas ng espada ang ginawa ni Baek Pyo patungo sa ating bida, ngunit mabilis na nakaiwas ang ating bida sa pamamagitan ng bahagyang pagbaba ng katawan. Ang kanyang galaw ay liksi at maayos, sapat upang maiwasan ang matinding hampas, habang ang hangin ay umalingaw-ngaw sa bilis ng atake at ang nyebe sa paligid ay tila gumalaw kasabay ng bawat galaw ng espada. At mula sa malayo, kitang-kita ang lakas ng atake ni Baek Pyo, na nagawang mahawi ang nyebe sa paligid nila sa bawat hampas ng espada. Ang kapangyarihan ay ramdam kahit sa distansya, na nagpapakita ng tindi at bilis ng galaw niya, habang ang nyebe at hangin ay umiikot at nagkakalat sa bawat paggalaw, na nagbibigay diin sa bigat at saklaw ng kanyang puwersa. Seryoso ang mukha ni Baek Pyo habang itinutok niya ang kanyang espada sa kanya, ang mga mata puno ng konsentrasyon at determinasyon. Ang bawat galaw niya ay tiyak at matindi, at ramdam ang bigat ng presensyang nagmumula sa espada. Na para bang bawat sandali ay kritikal sa labanan at walang puwang para sa pagkakamali. At makikita mula sa malayo ang lakas ng atake ni Baek Pyo dahilan sa pag-angat ng nyebe sa paligid at sa mga nasirang puno na bumagsak o natanggal sa kanilang mga ugat.
Ang puwersa ng kanyang hampas ay ramdam sa paligid, ang hangin ay umuugong, at ang tanawin ay puno ng kaguluhan na malinaw na nagpapakita ng napakalakas at mapanganib na antas ng kanyang kapangyarihan. Patuloy sa pagwasiwas si Baekpyo ng kanyang espada, at makikita ang bawat hiwa sa hangin, tila nag-iiwan ng bakas ng enerhiya sa bawat galaw. Kasabay nito, ang nyebe sa paligid ay dahan-daang umaangat, sumusunod sa agos at ritmo ng kanyang mga atake, na nagpapakita ng lakas at bilis ng bawat hampas, habang ang hangin ay umiikot at ang paligid ay napupuno ng tensyon at enerhiya mula sa kanyang espada. Habang iniwasan niya ang mga hiwa sa hangin na pinakawalan ni Baekpyo, sinabi niya sa isip. Gaya ng inaasahan, ang kanyang mga galaw ay unti-unting nagiging mas matalas. Ramdam niya ang bawat hampas, bawat agos ng enerhiya, at ang bilis ng galaw ng kalaban ay unti-unting tumataas. Makikita ang bawat atake ni Baekpyo sa hangin, ang mga hiwa ng espada ay malinaw na bumubuo ng mga linya at alon sa paligid, na parabang ang enerhiya mismo ay nagiging nakikitang guhit. Mabilis na itinutok ni Baekpyo ang kanyang espada sa ating bida, at mula rito ay naglalabas ng enerhiya na tila kidlat. Kumikislap at humihiwalay sa hangin na naglalaman ng matinding puwersa. Ang mukha niya ay seryoso at nakatuon, bawat galaw ay tiyak at puno ng determinasyon. Samantala, sa isip ng ating bida ay mahina kong nasabi na pero hindi pa ito sapat. Para tunay na masuri ang aking kakayahan. Naiwasan ng ating bida ang mabilis na pagtusok na ginawa ng espada ni Baekpyo, dumaan lamang ito sa tagiliran ng kanyang mukha. At makikita ang mariin na mga tingin niya rito, ang mga mata ay matalim at nakatuon. Puno ng konsentrasyon at pagsusuri. May gulat sa mukha ni Baekpyo nang biglang ibinaba ng mabilis ng ating bida ang kanyang katawan. Ang kilos ay di inaasahan, mabilis at liksi, na nagdulot ng sandaling pagkagulat sa kalaban, habang ang nyebe at hangin sa paligid ay bahagyang umalimpuyo sa puwersa ng biglaang galaw na iyon. At pagkatapos, makikita si Baekpyo na malakas na tumalsik sa ere. At kitang-kita ang malakas na pagbagsak ni Baekpyo sa lupa, na pumailan lang ang nyebe sa paligid sa bawat tama. Ang lupa ay bumagsak at nag-alimpuyo ang puting nyebe, na parabang ang hangin mismo ay gumalaw sa lakas ng impact. At makikita si Baekpyo na nakahiga sa lupa, ang nyebe sa paligid ay noalay at nabuo ang isang maliit na hukay dahil sa lakas ng kanyang pagbagsak. Habang nakatulala lang si Baekpyo ng tahimik, sinabi naman ng ating bida sa isip, marahil ay hindi maiintindihan ni Baekpyo kung paano siya natalo hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, dapat ay natanto niya na nawalan na sana siya ng buhay sa iisang galaw na ito kung inilabas ko ang aking buong lakas. At ilang sandali pa, inabot ng ating bida ang kanyang kamay kay Baekpyo, at agad namang napatingin si Baekpyo rito. Ang mga mata niya ay lumaki sa gulat at pagtataka, habang naramdaman ang bigat at kahulugan ng kilos ng ating bida. Nakangiti siya habang seryosong nakatingin kay Baekpyo. Ang ngiti ay bahagyang mapang-akit ngunit hindi nag-aalis ng bigat at determinasyon sa kanyang mga mata. Ang kombinasyon ng kalmadong ekspresyon at nakatitig na seryosong mata ay nagbigay ng malinaw na mensahe. At pagkatapos ay maingat niyang inabot ang kamay ng ating bida. Nakatingin ito sa ating bida habang sinabi niya sa isip, maiintindihan ko kung bakit naguguluhan si Baekpyo. Malamang ay hindi niya naisip na kaya ko siyang talunin. Dagdag pa niya habang nakatingin din siya rito na sa mundong ito ng martial arts, kailangan ng personal na tiwala sa pagitan ng pinuno at ng kanyang mga tauhan, pero mas fundamental kaysa doon ay ang lakas. Tiwala at pagmamalaki sa pagsisilbi sa isang malakas na master. Kaya naman sinadya ko itong ipakita sa kanya, para tunay na maging akin si Baekpyo. At pagkatapos, sinabi sa kanya ni Baekpyo na hayaan mong magtanong ako ng isang bagay. Kung dumating ang sandali na kailangan nating labanan ang mga taong yon, lalaban ka ba? Agad na tumugon ang ating bida na oo, naman. Sinabi pa sa kanya ni Baekpyo na maaaring kailanganin mong labanan ang buong Jianghu. Nakapikit namang tumugon ang ating bida sa kanya na alam ko yon. Sinabi pa sa kanya ni Baekpyo na maaari tayong mamatay lahat. Muling sumagot siya na posible yon. Napalaki ng mata si Baekpyo at muling sinabi sa kanya na pero bakit handa ka pa ring lumaban? Napapikit naman ng ngumiti ang ating bida habang huminga ng malalim. At masayang sinabi niya na dahil masama silang tao, hindi dapat pinamumunuan ng mga kontrabida ang mundo ng martial arts, hindi ba? Napatulala naman si Baekpyo.
Tahimik na nakatingin sa kanya, ang mga mata malalaki at puno ng gulat at pagtataka. At ilang sandali pa, dahan-daang ibinaba ni Baekpyo ang kanyang tingin sa lupa, ang mukha ay bahagyang nakayuko at ang mga mata ay unti-unting tumamlay. Nagulat naman ang ating bida nang makita niya yon. At pagkatapos, yumuko siya at iniluhod ang isang tuhod at sinabi na ako, ang pinuno ng Ferocious Tiger Group, ang ika-12 tagapagmana ng Wind Raven Sword Art, Baekpyo, ay sumusumpa na ay lalaan ang aking buhay para magsilbi sa aking master. Si Young Master Billy, nakatingin lang sa kanya ang ating bida habang napakagat ng labi. Habang si Baekpyo naman ay patuloy na nakaluhod at nakasuntok ang kamao sa palad. At ilang sandali pa ay kinuha niya ang Azure Wisdom King Sword. At ibinigay ito sa ating bida habang sinasabi na ang espadang ito ay ang eksklusibong sandata ng dating pinuno ng alyansa. Dagdag pa niya habang kinuha ng ating bida ito na ito ang pinakaimportante at pinakamahalagang espada sa mundo. Dahil pinili ka ng espada, pakiusap, kunin mo ito. Hawak ng ating bida ang espada at mariin na nakatingin dito. Habang si Baekpyo naman ay nakatingin sa ibaba ng tahimik. At pagkatapos ang Azure Wisdom King Sword ay inilagay niya sa kanyang tagiliran. May gulat naman sa mata ni Baekpyo na may pagtatakang nakatingin sa ibaba. Inabot pala ng ating bida ang kamay niya habang sinasabi pa sa isip na ang ugnayan namin ni Baekpyo ay muling nabuo. Dagdag pa niya na gaano ba siya naging tapat sa akin, napakatapat niyang tao. At pagkatapos sinabi niya habang hawak ang kamay nito na mamuhay at mamatay tayong magkasama. At nang marinig yun ni Baekpyo, agad na napalaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Habang ang ating bida naman ay nakangiting nakatingin sa kanya, ang ngiti ay payapa ngunit puno ng kumpiyansa at katiyakan. Sa mga mata niya ay walang pagdududa, tanging malinaw na pasya at pagtanggap. Sinabi naman sa kanya ni Baekpyo na sasamahan kita sa buhay at kamatayan. Aking Panginoon, makikita naman ang ating bida na napangiti. At sinabi niya sa isip na ang araw matapos ang unang pagbagsak ng nyebe, nakakuha ako ng isa pang kakampi, si Baekpyo, na mas maaasahan pa kaysa sa anumang hukbo. At pagkatapos, makikita ang tavern ni Baekpyo. Nakaupo sila sa may bintana na sinabi ng ating bida na paanong naging tavern nito. Sumagot ito sa kanya na madalas kaming pumunta rito ng dating pinuno ng alyansa. Mahal niya ang lugar na ito. May lungkot sa kanyang mukha at sinabi pa na kaya habang patuloy akong pumupunta. Nagustuhan ko na rin dito ng husto, pero, nang pumanaw ang pinuno ng alyansa, hindi na ako pwedeng manatili pa sa alyansa. Dagdag pa niya na naramdaman ko na ang kanyang pagpanaw ay ganap kong kasalanan. Nakatingin siya dito habang sinasabi sa isip na sobrang mahalaga ako sa kanya. Nakatingin naman sa kanya si Baekpyo at sinabi na pasensya na. Hindi ko na dapat ikinukwento ng ganito ang tungkol sa dating pinuno ng alyansa. Napasabi naman siya sa isip na seryoso, ang kwentong yun ay bahagi na rin ng kwento ko. Pumikit siya habang iinom ng alak at sinabi na ayos lang yan. Hindi ba't ang kaaway natin ay ang kasalukuyang pinuno ng alyansa? Mas magiging kakaiba kung hindi natin babanggitin ang dating pinuno sa sitwasyong ito. Na may ngiti naman sa mukha ni Baekpyo. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na huwag kang mag-atubiling banggitin siya mula ngayon. Bukod dito, siya ay isang taong nagustuhan mo rin, di ba? Tumango sa kanya si Baekpyo at sinabi na salamat sa iyong konsiderasyon. At makikita ang kanyang mata na tahimik lang na nakatingin sa ibaba. At ilang sandali pa sinabi sa ating bida na at mayroong isang taong mahalaga para sa gawaing ginagawa niyo, aking Panginoon. Napatanong naman ang ating bida na taong mahalaga. Itinaas ang kanyang ulo at sinabi na oo. Ang dating tagapayo, si Galzariang. At dito na po nagtatapos ang ika-53 kabanata.